Hollywood TV. Nang magring ang cellphone niya ay laking pasasalamat niya nang makitang si Gion tumatawag sa kanya. Itinatanong nito kung nasaan siya. Sinabi niya kung saan sila pwede magkita. When their conversation ended, she told Vernon someone was speaking her, so she should really leave her. Si Gio, panghuhula nito sa kung sino susundo sa kanya. Tumango siya. He had a dimmed expression before speaking to her again. Let's go, meet him then, sabi nito. Napamaang uli siya rito. Lord, you're so unfair. Nagsisimba naman ako tuwing linggo. Wala rin akong inaalipustang tao. Pero bakit ganun? You know, I could handle anything but this. Because it is a torture. Laika helplessly thought to herself as she, Gia, and Vernon walked around the grocery section. They were still at the mall. Napilitan siyang bumili ng ilang personal na gamit para lang mapanindigan ang sinabi niya kay Vernon. When they met Gio, she instantly told Vernon he should get going. Si Gio na lang ang sasama sa kanya sa grocery. Pero hindi gaya ng inaasahan niya reaksyon ni Vernon. He was definitely being stubborn. Hindi ito pumayag na iwan silang dalawa ni Gio. Mabuti sana kung mukhang magkasundo ang dalawa, pero kanina pa niya napapansin na parang nag-aasara ng mga ito. Malapit nang magsara ang mall, kaya nagbadali na rin siya sa pagpili ng kung ano-anong pwede niyang magamit. Hawak na niya ang isang energy drink nang marinig niyang magsalita si Gio. You're still going to buy that? Wag na. Bibigyan na lang kita bukas pagkagaling ko sa opisina. Napatingin siya sa hawak niya. Dahil wala talaga siyang partikular na bibilhin, ay hindi agad niya napunan na isa palang produkto ng Gaire ang nakuha niya. Why don't you let her buy it? Malay mo gusto niya yung inumin ngayon. Kontra naman ni Vernon. No, she won't. She drinks milk during the night. And how did you know that? I advise her to do so. Hirap makatulog yang si Laika sa gabi. Oh, so you're also her nutritionist? Sarkastikong tanong ni Vernon. Halatang napipiko na ito. No, but I love taking care of her. Nahangising tugon naman ni Gio. Gusto niyang pag-umpugin ang ulo ng mga ito. Sa totoo lang, hindi talaga siya masyadong inaalagaan ni Gio. Naisuggest lang nito sa kanya ang gatas na iniinom niya dahil isa iyon sa produktong ipinatikim nito sa kanya. You really should be ashamed of yourself. Why should I? Because you keep getting something that isn't yours in the first place. Napadiretso ng tayo ang mga ito. Somehow, she was lost in their conversation. I asked for your permission, Vern, and you didn't stop me from getting your ticket. What ticket? Yung para sa Crafts for a Cause? Ang tagal na nun ah. Nakakunot noong tanong niya sa isip niya. Kailangan niyo pa bang pag-awayan yan? Matagal na nangyari yun, hindi ba? Tanong niya sa mga ito. Saka binalingan si Vernon. You even let Gio have your ticket, kaya bakit ka nainis ngayon? That's because he grabbed it from me. So what are you saying? Nanghihinayang ka dahil hinayaan mo siyang kunin ng ticket mo? Yes. Well, I don't believe you. And just like I said, it's all in the past now. Wala nang saysay para pag-usapan pa natin to. Ano ba kayo? Para kayo mga bata. Laika. Sabay-sabay silang napalingon sa matandang lalaki na tumawag sa pangalan niya. Matikas pa rin ang tindig ng matandang lalaki at kundi lang sa ilang puting buhok na nakikita sa ulo nito ay aakalain ng mga tao na nasa early 50s pa lang ito. It was Mr. Jaime Cruz, one of their sponsors in the event, and she and Gio were about to conduct next month. He owned a boutique which specialized in sportswear and equipment. Sir, gulat na sabi niya. Good evening po. Oh, come on, Iha. Drop the formality. We're just in the grocery store anyway. Ngumiti lang siya rito at ipinakilala sa matanda ang dalawa. Nang malaman nitong si Gio ang anak ng may-ari ng Gaire ay halatang nagulat ito. Nang si Vernon naman ang ibinalingan nito ay agad na biniro siya nito. Boyfriend mo? Nahangiting tanong nito sa kanya. Hindi sir, ito nga pala si
Saglit siya nag-isip ng kung anong dapat itawag dito hanggang sa naisip niyang mas gusto nga pala nito na hindi na ito itinatawag. Na para bang malapit sila sa isa't isa. Kuya Vernon, bigla tuloy niyang tinawag ito sa pangalang hindi naman dapat karaniwan tinatawag dito. Napatingin sa kanya mga ito, nakakunot na si Vernon at halatang hindi nagustuhan ang sinabi niya. Mukha nagtaka naman si Mr. Cruz sa sagot niya. Lalo't alam nito nag-iisang anak lang siya habang si Gio naman ay halata nagpipigil lang ng tawa. Nakakatandang kapatid po siya ng kaibigan ko. Paliwanag na lang niya. Oh, I see. Tumangong sabi niya rito. This is not funny, sabi agad ni Laika kay Gio pagsakay nila ng sasakyan nito. Humalakhak ito pagkatapos niyang ikwento rito ang mga pinaggagawa ng kaibigan nito sa kanya. I know, but I couldn't help but laugh. I can't believe Vern would go as far as that. Laking pasalamat niya na dumating ito para sunduin siya dahil kung hindi, malamang na hindi niya na matatakasan si Vernon. At nagpasalamat din siya sa pagsulpot ni Mr. Jaime Cruz dahil kung hindi, hindi pa sila lulubayan ni Vernon. They instantly left him when Mr. Cruz was about to discuss a few things about business after he found out that it was Vernon's family who owned the mall they were in. Kaya sila nakatakas agad kasi nakapagpaalam si Gio at hinila na siya. Alam na rin kasi nito na wala talaga siyang bibilhin sa grocery. But his reaction to what had just happened kinda pissed her off. Tumigil ka na nga sa kakatawa riyan. Kaya ko sinabi sa iyo ang lahat ng ginawa niya sa akin ay para pakiusapan kung sasabihin siya na huwag na uling guguluhin ang buhay ko. Ayoko nga. Nanlaki ang mga mata niya na isinagot nito. Do you think he'll listen to me? Baka nga pagbantaan pa ako nun kapag inawat ko siya na sa gusto niyang gawin sa'yo. Kaya hahayaan ko na lang kayong dalawa. But he's your best friend. So? So you should care. Yes, he is my best friend, and because he is my best friend, I know him too well. I also know he won't listen to anyone but himself. Naiinis na naipadyak niya ang isang paa dahil sa mga isinagot nito sa kanya. Hahayaan mo na talagang guluhin niya ako ng ganon? Bumuntong hininga ito. Laika, hindi kanya ginugulo. That was his crazy way of courting you. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Noon yun, hindi na ngayon. Ano ka ba? Magseryoso ka nga. Seryoso naman ako Sabi nito na hindi nga nakangiti pero halata namang hindi seryoso. Huminga siya ng malalim at muli kinalma ang kanyang sarili. Mukhang wala na siyang gagawin sa araw na iyon, maging sa mga susunod pang araw kundi ang habaan ng pasensya niya. You know he's probably married to someone. Remember Kirsten? Sa tingin mo ba hindi natuloy ang kasal nila? Malay mo naman nagkaproblema lang yung mag-asawa at ako lang nagkataong gustong pagkatuwaan ng kaibigan mo kaya akong kinukulit niya ngayon. Anya rito. Malay mo rin naman talagang gusto ka na niya ngayon kaya kahit iwasan mo pa siya palagi ay hahabulin at kukulitin ka pa rin niya. Which by the way you did it to him before. Pangongontra nito. So it is also possible that he is just out of revenge, right? Hindi pa patlong tunog niya. Probably, but the question is, why would he do that? Ano bang mapapala niya kung gagantihan ka niya? Hindi siya nakaimik kaya tumingin na lang siya sa labas ng bintana. Truth be told, it bothered her that Vernon was making an effort to be with her, but whatever his reason was, she was scared to know. Give him a chance. It might be for your own benefit. Mahal pa mo rin naman siya, hindi ba? Ilang segundong hindi siya malaman kung ano ang dapat isipin o sabihin. Pero inamin na rin niya rito na naguguluhan siya sa mga nangyayari. I don't know, Gio. Basta ang gusto ko lang, huwag na sana kami magkita pa. Nagngingit-ngit si Vernon habang nagmamaneho. Ilang araw na siyang iniiwasan o mas tamang sabihin na pinagtataguan ni Laika. Ang ikinaiinis pa niya ay tinawag siya nitong kuya sa harap ng ibang tao. What was up with that? Nananadya ba talaga ito? Alam niyang pinagsabihan si Laika ng kapatid niya noon na tawagin siyang kuya dahil 2 taon din ang tanda niya rito. Pero gusto niyang gawin ito noon yon.
Nung mga panahong ayaw niya sa istorbo at nung mga panahong isang makulit na babae lang ang tingin niya rito. She had never called him that before. So why bother changing her ways now? Tuwing pinupuntahan niya ito sa opisina nito, ay palaging hindi niya ito naaabutan. So he tried setting a meeting with her with an alibi that they needed the services of Nerva Marketing Company. But to his utter dismay, she didn't attend their so-called meeting. He felt devastated. If it meant firing all their staff at the marketing department just so he could make Laika come out of her hideout, so be it. Though of the course he would do a lot of explaining to his father, and that would also ruin his father's tour. Ayaw niyang mangyari iyon, kaya nga inako agad niya responsibilidad sa kumpanya ay para ma-enjoy naman ng kanyang ama ang buhay nito na hindi nito nagagawa nung kabataan nito. At ang tanging nagawa na lang niya ay ang suhulan ng mga kasamahan nito sa trabaho upang makita lang ito. He sent a few complimentary tickets with an alibi that it was his token of appreciation because Mrs. Nerissa Nervar, the owner of the company, just closed a deal with him. Of course, she knew the reason behind the complimentary tickets. As for the company, his younger brother was the one taking care of it at the moment. He didn't have any choice now but to file a vacation leave. Medyo nagrereklamo lang ang kapatid niya dahil biglaan daw ang pagkakabakasyon niya. Pero nang sabihin niya ang dahilan ay sinureportahan naman agad siya nito. So, you're finally courting Laika? Good luck kuya, basta sabihin mo lang kapag kailangan mo ng tulong ko. Nagulat siya sa reaksyon nito. Alam na rin pala nito na nagkakagusto siya kay Laika noon. Tuwing pinag-uusapan kasi nila si Laika ng mga kaibigan nito, ay nahahalata nitong lihim na nakikinig siya. Ngunit kapag tinatangka niyang pasimple magtanong sa mga ito tungkol kay Laika, ay sadyang iniiba ng mga ito ang paksa. Minsan pa nga ay nagkakanya-kanya na ang alis sa mga ito. Pero naiintindihan niya kung bakit ginawa ayon ng mga ito. Pinoprotektahan lang ng mga ito si Laika. As for his best friend Gio, he couldn't help but despise him. Imbes na tulungan siya nitong dumiskarte, ay pinalala pa nitong sitwasyon. Nang kumporontahin niya ito sa telepono, ay nagtalo lang sila. Wala akong balak na agawin sa'yo si Laika, pero hindi kita tutulungan sa panliligaw mo sa kanya. Dapat nga, magpasalamat ka pa sa akin dahil inalagaan ko siya habang hindi kayo nagkikita. But I'm your friend. Yes, but you made a girl cry and you know how much I hate that. Besides, I'm more interested to see you beg for her to come back than to give my support. Inamin naman nito na wala itong gusto kay Laika at pikon na pikon rin siya. Kaya wala siya nagawa kundi ang dispatchahin ito sa paraang alam niya dahil nagkakagulo lang ito sa mga plano niya. And now he was about to face Laika's grandmother. Ito ang tinawag na kawaksin na pag nagpatuloy sa kanya dahil natutulog pa raw si Laika. Alam niyang posibleng may sama rin nito ng loob sa kanya. He even made a mental note before never to return to Memento. But every time he was at their mall, he would find himself there. Pero yun ang unang pagkakataon na haharapin niya ito muli pagkalipas ng 3 taon. Pakiramdam niya ay daig pa niyang dadaan sa butas ng karayom bago makarating ang nais niyang puntahan nang salubungin siya nito sa sala. He had no other choice but to visit Laika at their house in the morning because that was the place where he could find her other than in their office. Inaasahan na rin niya na iiwasan siya nito, lalo na't sinabi na nito yun sa kanya. He should have known that things might change between them. Sana'y hindi siya nervyusin kapag kaharap niya na si Lola Leia. But what bothered him the most was his question to himself that he was afraid to answer. Is she really over me? He kept asking himself. Oo nga, tinaasahan na niya iyon noon, pero hindi niya akalaing magkakatotoo iyon sa panahong siya ang may gusto rito. Now, she didn't usually speak to him. Hindi rin siya nito tinitingnan at hanggang maaari ayaw nitong mapadikit sa kanya. Kung hindi niya hinawakan ang kamay nito nang manood sila ng sine, ay malamang na tinakbuhan na siya nito. But Gio came and as soon as he was distracted, the two seemed to elope, which made his blood boil every time he remembered the scene. Wala lang siya magawa dahil kailangan niyang asikasuhin si Mr. Cruz. Nang makita niyang pababa na ng hagdan si Lola Leia, ay tumayo agad siya. Anong kailangan mo?
Direktang tanong nito sa kanya. He could sense she disliked his presence from the way she stared at him. Gusto ko po sanang makita si Laika. Magalang na sagot niya. If he could just be honest with her, he wanted to say he actually wanted to do more than just to see her. He longed to be with her. Pero hindi niya iyon pwedeng sabihin sa matanda. Baka imbes na matuwa ay palayasin pa siya nito. Bakit mo siya gusto makita? He sighed and thought for a while. Nagdadalawang isip siya kung paano sasagutin ang tanong nito. Inisip niya kung sasabihin ba niya ang totoo o mag-iimbento na lang siya ng dahilan tulad ng ginawa niya sa mga kasamahan ni Laika sa trabaho. In the end, he chose to be honest. Besides, the old woman seemed smart enough to be fooled by any lame excuses. I would actually like to ask her something, ma'am. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.